Well, magandang hapon. Skipper Bob, ito. Habang nagantay tayo ng may dada na mga motor o kaya sasakyan na magpapagasolina mag-vlog tayo. Well, pinapanood ko po yung mga shorts video ni Idol Boss Patrick Antonio. Si merong 24 million gray. At sinasabi niya ron yung tungkol dun sa mga iba-ibang bloodline. Sabi niya, mostly pare-parehas lang yan. Depende lang yan sa pagsiseleksyon, no? Sa pagpili. At very important part po yung selection, yung pagpili. Makinig po tayo dito sa mga guru nito. At makinig tayo sa mga sinasabi ng mga yung veteranong handler, no? Yung mga nagja-champion ng back-to-back. Ang palagi pinipili na sa manok, yung medyo lawit yung pitso, at mayroong binibitaw na malinaw na palo. Yun ang mga ginagamit nila sa mga big time. Hindi po nila kinukuha yung masyadong maratlat at malakas ang tunog ng hataw. Kasi sabi nga po ng isang veteran na breeder na interview ni Mr. Dewey, Mr. C, pag malakas ang tunog daw ng palo, pakpak yan. And naniniwala po talaga ko. Iba ang tunog ng palo ng paam ng manok na tumatama sa kanyang opponent. So, very important po yung selection. At hindi rin na pagkakaila kasi si Boss Patrick labang po sa panalo yan. Ang pangalawa, sinasabi niya na kung yun nagbibigay sa iyo ng mga tips ay hindi naman magaling at hindi rin nagpapadalo, huwag kang maniwala. Well, ako po yung naniniwala dun Kung hindi ka pa nga naman nakapag-champion ng ilang beses, kahit sa small time yan, huwag mo masyadong i-share kasi nalilito lang yung tao. Tama rin si Boss Patrick Antonio, si Idol. Sabi niya, yung sinusubukan nila sa araw ng laban ng mga imported na gamot, sabi niya, huwag kang maniwala dyan. Ang importante, sabi niya, alamin mo yung schedule o yung forecasted mo na laban ng manok mo at yun ang ibigay mong pagkain sa kanya. No? At ilang dip ng tubig. At ang importansya ng saging. Tatandaan nyo mga baguhan, no? Saging. Yan po palagi kong sinasabi. Yan po napakagandang gawing holding ratio kasi bukod sa loaded siya sa lahat ng nutrients and vitamins, may sarili na siyang enough amount of water content. Ang saging may potassium, maganda sa puso, plus yan po ay carbohydrates, no? Carbohydrates is an energy. It is turned to glucose. No, kaya nga, may nagpipidback sa akin, pagka pinakain daw nung, halimbawa may dalagang buong saging na saba, pinakain mo ng dalawang tuka doon yung manok. Kasi hindi siya napala doon sa forecast ng laban na extend ng medyo mga 2 oras. Ano ka sa desired target mo na dropping, pakatukain mo ng 2 ganon. Nasubukan niya na pwede hanggang 2 oras. Well, okay po yan kasi ang saging nga is slow yung pag-digest ng manok dyan yung saging. So, if
pinaka mo ng dalawang tuka siya dun sa saging. So, pwedeng 2 hours. So, kung di ka napalaban, sabi natin, porkas wala stress, ang schedule mo na laban is alas 5 ng hapon. Ito mo, bago mag alas 3, pabigyan mo ng dalawang gano'n sa saging na saba. Yun na, wala ka lang ibibigay kasi may water content na po yan. Tama-tama. Hindi magwa-water lag yung manok mo. At masusustain niya. Ngayon, pag ang schedule mo po na laban, sabihin natin, ang forecast mo na laban, huling pakain mo ng salas feeding is alas 2 ng hapon. Hindi ka napalaban dahil mahaba ang pila. Aabutin ng, sabihin natin, alas 7 ng gabi. O, magpakain ka po ng konting grains, kaya pala kang may baon na grains sa konting tubig. Huwag po kayong matatakot magpainom ng tubig. Tubig, water is life. Yan po ang kailangan ng katawan para tumakbo yung lahat na aspeto sa loob ng ating katawan. Yung mga cells, mga dugo, kailangan po niyan just enough na water. Yung tama-tama, no? Kaya palagi niyong tatandaan, huwag kayong matatakot, sabi nga ni Boss Jinjin Arayata nang siya nag-guest sa TGT Kang School, huwag kayong matatakot magpainom ng tubig sa araw ng laban kung nakita niyo yung ipot ng manok yun dry. Yun lang po, salamat at sana may napartik naman tayo sa mga newbie.